Excited ang buong Team Aloha sa kanilang nalalapit na team building. Halos 1 taon na rin kasi nang huli silang mag-out of town. Ito rin kasi ang unang pagkakataon na makapag-team building sila na kumpleto at kasama ang lahat. "Hoy, overnight lang tayo doon hindi 1 linggo." Sabi ng macho ngunit taklesang bading na si Leonardo nang makita ang dalawang naglalakihang bag ni Kim. "Syempre, kailangan kumpleto ang gamit at accessories ko." Nakangiting sagot ng kikay na si Kim habang bitbit ang isang malaking bag habang ang isa naman ay suot-suot sa likuran. "Tulungan mo nga ako rito, parang hindi ka naman gentleman dyan sabi ni Kim kay Leonardo. Tumatawa naman si Leonardo at sinabi niyang talagang hindi, sabay talikod kay Kim. "O Team Aloha, kumpleto na ba ang gamit nyo? After ship ay lalakad na tayo para hindi tayo matraffic," sabi ng team leader nilang si Ana. "Yes, boss," sagot nilang lahat. Kasalukuyang silang nasa pantry noon, nagmemeryenda habang iniintay ang simula ng kanilang shift. Maaga silang nagdatingan. Lahat ay nasasabik sa pagkakataon na makapagpahinga, makapag-relax at kalimutan ang pagko-calls. "Robbie, honey, dala mo ba yung trunks mo dyan para makita ko naman yung katawan mo?" Pangaasar ng madaldal na si Yesha. "Maglalaway ka dahil tibak ang isusuot ko," sagot naman ni Robbie na hindi magpapatalo pagdating sa asaran. At masayang tawanan ang pumuno sa pantry. "Ilang oras nga pala ang biyahe papunta doon?" tanong naman ni Isa. Siya ang pinakabata sa kanilang team. "Mga 2 hours siguro kung hindi traffic," sagot naman ni Chris. Siya kasi ang nakakaalam kung saan sa Batangas sila pupunta dahil siya ang nag-set up nito. Ikaw ba, Maris? Ano ba ang swimsuit mo na dala dyan?" tanong ni Ana kay Maris na siya ang pinakamatanda sa team. "2-piece yata ang dala ko," pagmamalaki naman ni Maris. "Di makikita namin ang mga stretch marks mo," hirit naman ni Robbie. 6 na kasi ang anak ni Maris. Tawanan ulit ang lahat. Ganito talaga ang Team Aloha, palaging nag-aasaran at nagkakasiyahan. "Oy, malapit na tayo mag-time," sabi naman ni Sam, ang pinaka-tenured sa kanilang team. "Bilisan natin at baka malate na tayo niyan." "Opo, Ninuno," pagsagot naman ni Yesha. Isa-isa nang nagtayuan ng Team Aloha para mag-log in. Dito din napansin ni Sam si Aldo na nakaupo sa isang table sa dulo ng pantry at nilapitan niya ito. "Aldo, andyan ka pala. Bakit hindi ka doon naupo kasama namin?" tanong ni Sam kay Aldo. Kakadating ko lang kasi." Medyo nauutal pa si Aldo na sumagot dito. Napansin ni Sam na balisa si Aldo na para bang kinakabahan ito. "Okay ka lang ba, pre?" tanong ulit ni Sam. "Okay lang naman ako, pare," sagot ni Aldo na nakatitig sa malayo. Sinundan ni Sam ang tingin ni Aldo at nakita niyang nakatingin ito sa lamesa kung saan nakaupo ang team nila kanina. Pero wala nang tao ngayon doon. "Ano bang tinitingnan mo dyan, Aldo?" pang-uusisa ni Sam. Halatang nagulat si Aldo sa tanong ni Sam. Nakangiting tinitignan ni Aldo ang kanyang katrabaho. Sumagot naman si Aldo at sinabing wala. Ngunit bigla siyang natigilan. Ang mga mata ay muling napako sa lamesa sa likod ni Sam. At sa pagkakataong iyon ay nakita ni Sam ang takot sa mukha ni Aldo. Namumutla ang muka at nanginginig ang katawan nito. Biglang tumayo si Aldo na nakatitig pa rin sa lamesa. Pagkatapos ay bigla itong tumalikod at mabilis na naglakad papalayo. Naiwang nagtatakang si Sam. Alam ng buong team na may pagka-weirdo si Aldo. Napakatahimik nito at hindi nakikihalubilo sa mga katrabaho. Madalas ay nakikita nila itong nakatulala.
Minsan pa nga ay nakatingin sa kawalan. Noong una ay pinagtatawanan nila ang kanilang ka-teammate, ngunit hindi kalaunan ay nasanay na rin sila sa kawirduhan nito. Dahil dito ay binaliwala na lang ni Sam ang nangyayari at inisip na ito ay parte lang ng pagiging kakaiba ni Aldo. Naging mabilis ang paglipas ng oras para sa Team Aloha. Pagdating ng alas 7 ng umaga, sabay-sabay at nagmamadaling nag-log out ang buong team. Mabilis silang nag-ipon sa may pantry, dala ang kanilang mga bag. Okay guys, parating na daw yung van natin. Doon na lang natin antayin sa may baba. Pwede naman tayo mag-stop over kapag may madadaanan tayong fast food para makapag-breakfast tayo. Sabi ni Ana sa kanyang kagrupo. Ready ka na ba, Aldo? Dala mo na ba ang lahat ng gamit mo? Tanong ni Sam kay Aldo. Oo, dala ko. Mahinang sagot naman ito. Buti naman at nakasama ka. Minsan lang kasi tayo makapag-team building kaya dapat lahat ay kasama para masaya. Wika ni Sam at ngiti lang ang isinagot ni Aldo dito. Mahaba ang biyahe nila papuntang Batangas. Pagkatapos ang sandaling pagtigil sa isang fast food restaurant para makapag-almusal, ay nagpatuloy sila sa kanilang pagbiyahe. Dahil sa mga pagod at puyat ang lahat, nakaramdam sila ng antok at nakatulog sila sa loob ng sasakyan. Alas 10 na ng umaga nang marating nila ang resort. Nirentahan nila ang isang malaking bahay sa tabi ng dagat. Maganda naman ang lugar, tahimik at malinis. Mayroong ding isang malaking pool sa bakura ng bahay. Masayang nagpasukan sa bahay ang buong team. Kanya-kanyang hanapan ng pwestong mauupuan. May mga dumiretso naman sa CR para makapag-jingle. Meron ding dumiretso sa mga kwarto para pumili kung saan sila matutulog. Oy, huwag kayong mag-unahan na, malaki itong bahay na to. Kasyang-kasya tayong lahat. Sabi ni Chris na siyang kumausap sa may-ari ng bahay. Buti naman at mura natin itong nakuha. Ang laki pala nito, no? Sabi naman ni Lawrence. Mabait naman yung may-ari kaya madaling pakiusapan. Nakangiting sagot ni Chris. Naging abala ang Team Aloha sa pag-aayos ng mga dala nilang gamit. Sa isang kwarto ay nagsama-sama ang mga lalaki at sa isang kwarto naman ay magkakasama ang mga babae. Hindi aircon ang mga kwarto kaya masayang nahiga muna sila para makapagpahinga. Ang ganda naman ng CR meron pang bathtub. Masayang sabi ni Robby. Ito naman, bathtub lang na-excite na. May swimming pool nga dyan saka ang laki-laki pa ng dagat. Pang-aasar ni Lawrence. Dito ay napansin ni Sam si Aldo na tahimik na nakaupo sa isang kama at nakatungo ito na para bang may ginagawa. Aldo, ang ganda nitong lugar no? Bati ni Sam na pinipilit makipagsimula ng kwentuhan kay Aldo. Ha? Oo nga Matipid na sagot ni Aldo kay Sam. Pinagmasdan ni Sam ang katrabaho at nakatungo ito at nakapikit. Mahigpit na magkahawak ang mga kamay nito na para bang nagdadasal. Hindi rin malaman ni Sam kung ano ang iisipin sa kanyang ka-teammate. Guys, mabuti pa magbihis na tayo para makatalo na tayo sa tubig. Sumang-ayon naman sa kanya ang mga kasama niya kaya mabilis silang nagbihis. Paglabas ng kwarto ay nakita nila sila Joanne, Yesha at Dayan palabas para mamalengke. May malapit kasing palengke sa lugar na iyon kaya naisipan nilang doon mamili kaysa magdala pa ng pagkaing lulutuin. Nagpresinta naman si Lawrence na sumama para makatulong sa pagbubuhat. Masaya ang buong araw nila. Marami silang pagkaing niluto, iba't ibang mga putahe. Ilang case din ng birang kanilang binili. Mayroon ding video okay kaya hindi natitigil ang kantahan at tawanan. Kapag naman nakakaramdam ng tama ang isa sa kanila ay agad itong tatalon sa may swimming pool para bumaba ang tama. Hindi rin tumigil ang tsismisan at asaran.
Sa gitna ng kasayahan ay hindi mapigilan ni Sam na mapansin ang mga ikinikilos ni Aldo. Oo nga't bagamat hindi ito humihiwalay sa kanila, hindi rin naman ito nakikipagkwentuhan sa kanila. Tahimik lang ito at nakaupo, ni hindi man lang tumikim ng beer. Pagdating ng 2:00 ng madaling araw, isa-isa nang pumasok sa kwarto ang Team Aloha. Nakaramdam na rin sila ng pagod at antok. Ang iba naman ay talagang inabot na rin ng kalasingan. At makalipas ang ilang minuto ay tulog na ang lahat. Tahimik na ang buong bahay. Wala ni isa mang bakas ng kasiyahan na pumuno dito ng ingay at tawanan. Marami-rami ding nainom na beer si Sam kaya madali siyang nakatulog. Ngunit wala pang 1 oras nang bigla siyang maalimpungatan. Meron kasi siyang nadinig na kung anumang bagay. Bagamat nakakaramdam ng sakit ng ulo ay pinilit niyang umupo. "Huwag kayong lalapit. Huwag niyo silang lalapitan." Isang boses na puno ng takot ang nadinig ni Sam. Iginala niya ang kanyang mga mata. Pilit na inaaninag kung sino ang nagsasalita sa gitna ng dilim. "Lumayo ka," sabi ng boses na parang umihikbi. Paglingon niya sa kanyang kaliwa ay nakita ni Sam ang isang taong nakaupo sa kama. Bagamat may kadiliman ay alam niyang si Aldo iyon. "Aldo, gabi na, di ka pa natutulog?" Ang sabi ni Sam na may halong pagkairita. Parang hindi siya narinig ni Aldo. Nakaupo lang ito at kung saan-saan tumitingin. Babaling siya sa kaliwa pagkatapos ay mabilis na babaling sa kanan. "Huwag sabi kayong lumapit eh. Hindi ako natatakot sa inyo." Lumalakas ang boses ni Aldo. Pakiwari ni Sam ay may halong takot na ang boses nito. "Aldo, ano bang problema?" Tanong ni Sam habang pinagmamasdan ng ibang mga katrabaho. Tulog na tulog sila at walang kamalay-malay sa nangyayari. Napakamot ng ulo si Sam sa pagkainis at pagkatapos ay tumayo at bumaba ito sa kama at dahan-dahan niyang nilapitan si Aldo. "Aldo, matulog ka na. Lasing ka lang ata eh," sabi ni Sam sabay hawak sa balikat ni Aldo. Dito ay bigla siyang natigilan. Hindi niya alam kung bakit pero para bang nakuryente siya. Napapikit siya sa kanyang naramdamang sensasyon. "Huwag," sabi ng huwag. Biglang napadilat siya sa nadinig na sigaw. "Hoy Aldo, nakadrugs ka ba?" Meron pa sanang sasabihin si Sam pero hindi niya na naituloy. Iginala niya ang kanyang nalalaking mga mata. Kung kani-kanina lang ay sila lang magkakatrabaho ang laman ng kwartong ito. Ngayon ay halos puno na ito ng tao. Lahat sila ay nakatayo. Lahat sila ay nakatungo. At lahat sila ay dahan-dahang lumalapit kay Sam at Aldo. "Aldo, Aldo, ano ito?" Tanong ni Sam kay Aldo. Dama niya ang panghihina ng kanyang tuhod at napabagsak siya sa kama ni Aldo. "Nakita mo sila?" Tanong ni Aldo na may halong takot at pagkamangha. "Anong ginagawa nila dito? Paano sila nakapasok dito?" Ang tanong ni Sam na ngayon ay kinain na ng takot. "Sino kayo? Sino kayo?" Hindi sumagot ang mga taong nakapalibot sa kanila. Patuloy lang sila sa paglapit. Gusto ni Sam na sumigaw ngunit parang hindi siya makahinga. Wala ding lumalabas na boses sa kanyang bibig. Lalo pa siyang nasindak nang makitang hindi sumasayad sa lupa ang mga paa ng mga taong nasa harapan niya. Lumulutang ang mga ito at papalapit sa kanila. "Multo! Multo!" Ang mahinang sigaw ni Sam. "Hindi ko alam kung ano ang gusto nila. Kanina ko pa sila nakikita. Pagdating pa lang natin dito," sabi ni Aldo kay Sam. "Hindi ito totoo. Nananaginip lang ako," sabi ni Sam na nanginginig ang boses.
Patuloy ang paglapit sa kanila ng mga multo hanggang sa makita ni Sam na wala silang mga mukha. Dito ay napasigaw siya ng malakas. "Bitiwan mo ko," biglang sabi ni Aldo. Ngunit hindi siya naiintindihan ni Sam. Tuliro na ang isip nito sa mga nakikita. Dahil sa sobrang takot niya ay hindi niya napansin na nakahawak pa rin ang kamay niya sa balikat ni Aldo. Biglang hinawakan ni Aldo ang kamay ni Sam na nasa balikat niya sabay tulak sa katrabaho. Malakas ang pagkakatulak niya kaya bumagsak si Sam sa may lapag. Tumama ang kanyang ulo sa batong sahig at napapikit siya sa sakit na naramdaman niya. Hinawakan niya ang kanyang ulo at mabilis na dumilat. Wala na ang mga multo. Tanging siya, si Aldo at ang kanyang mga tulog na kaibigan lamang ang laman ng kwarto. Tinignan niya si Aldo. Nagtago na ito sa ilalim ng kanyang kumot. Ngunit nakikita pa rin niya na nanginginig ito sa takot. Sinubukan niyang tumayo ngunit bigla siyang nakaramdam ng pagkahilo. Biglang bumalik sa kanyang isipan ang kanyang mga nakita. At dahil na rin sa pinaghalo-halong takot, pagod at pagkalasing ay nawalan siya ng ulirat. "Hoy Sam, gising na! Sam!" Dahan-dahang ibinukas ni Sam ang kanyang mga mata. Nasilaw siya sa liwanag na nanggagaling sa mga bintana. Tinakpan niya ng mga kamay ang kanyang mga mata at sinubukang tumayo. Matinding sakit ang gumapang sa kanyang ulo. Mabilis niyang hinawakan ang kumikirot na ulo at naramdamang mayroon siyang malaking bukol. "Ano ba yan? Ang laki ng bukol mo ah. Sa sobrang lasing ka siguro. Nahulog ka sa kama nang hindi mo naramdaman." Malakas na pagbubuska ni Robbie habang tumatawa. Nagtawanan din ang mga kasama nila sa kwarto na halatang kagigising lang din. Inalala ni Sam kung ano ang mga nangyari. Meron siyang nakakatakot na panaginip. Mayroon daw mga multo sa kwarto nila. Biglang nanlaki ang mga mata ni Sam at mabilis niyang nilingon ang kama ni Aldo. Ngunit wala na siya dito. Maayos na ang kobre kama at nakatiklop na ang mga kumot. "Si Aldo?" tanong ni Sam sa mga kasamahan. "Ay naku, ang aga nga nagising eh. Nandun sa labas, baka nag-aagahan na," sagot naman ni Lawrence. Paglabas ng kwarto ay nakita niya si Aldo. Tahimik na nakaupo sa may sofa sa may sala at dahan-dahang lumapit si Sam kay Aldo. At dito ay nagkatinginan sila. Seryoso ang mga mata ni Aldo at hindi kumukurap. "Yung tungkol kagabi," mahinang sabi ni Sam. Hindi sumagot si Aldo at tinitigan lang si Sam. Maya-mayang konti ay tumango ito. Isang beses lang at pagkatapos ay tumungo siya at pinagmasdan ang mga paa. "Kung ganon, totoo palang nangyari ang lahat. Hindi pala ako nananaginip noon." Bumalik ang takot na naramdaman ni Sam kagabi. Mabilis niyang iginala ang kanyang mga mata. Inaasahang makakakita ng lumulutang na multo. Ngunit tanging sila lang ng mga katrabaho niya ang laman ng bahay. Tahimik ang lahat sa biyahe papauwi at ramdam pa nila ang pagod sa kanilang mga katawan. Ilang beses ding sinilip ni Sam si Aldo. Ngunit tahimik lang ito sa kinauupuan. Gusto niya itong kausapin. Gusto niyang tanungin tungkol sa mga nangyari. Ngunit hindi niya alam kung paano sisimulan. Pagkabalik sa trabaho ay hindi inaasahang makasabay ni Sam sa elevator si Aldo. Tahimik lang silang dalawa sa loob at hindi nakikibuan. Pasimpleng sinilip ni Sam ang katrabaho. Nakapikit ito na parabang nagdadasal ng taimtim. Biglang nakadama ng takot si Sam. "Aldo, huwag mong sabihin may..." tanong ni Sam ngunit hindi na niya magawang ituloy pa ang sasabihin. Tumango lang si Aldo ng mabilis at itinaas niya ang kanyang kaliwang kamay na nakabukas ang palad. Tinignan lang ito ni Sam. Alam niya ang ibig sabihin ni Aldo. "Aldo, gusto mo bang kunin ko ang kamay mo?
Gusto mong makita ko ang nakikita mo? Kinakabahang tanong ni Sam kay Aldo at dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay para kunin ang kamay ni Aldo dahil nakita niya itong nanginginig na. Ano kaya ang makikita niya sa elevator? Ilang pulgada na lang ang layo ng kanyang kamay sa kamay ni Aldo nang biglang bumukas ang elevator. Tinitigan ni Sam ang nakapikit pa ding si Aldo at makalipas lang ang ilang sandali, ibinaba ni Sam ang kanyang kamay sa kanyang gilid at mabilis na lumabas ng elevator at naiwan ang nakapikit na si Aldo sa loob nito. At kinabukasan, hindi na muli pang pumasok si Aldo sa kanyang trabaho at hindi na siya muli pang nakita pa. Gusto ko lang pong ibahagi ang nakakakilabot na karanasan namin na nangyari sa bahay noong nakaraang taon. Ang kwentong ito ay base sa nakita ko sa CCTV monitor namin. Nangyari ito mga 2:00 ng madaling araw. Gising pa ako noon dahil naglalaro ako sa computer at inaabangan ko rin si Papa na pauwi galing sa trabaho. Madilim na madilim sa labas. Pero maliwanag naman ang ilaw sa gate namin dahil naka-install ang CCTV camera na may built-in night vision. At habang naglalaro po ako, naisipan kong silipin muna ang monitor ng CCTV. Routine ko na rin iyon dahil para siguraduhin na walang tao sa labas, lalo na't nakatira kami sa isang lugar na medyo liblib. Pagkatingin ko po sa screen, nakita ko ang isang babae na nakatayo sa harap ng gate namin at napakunot po ako ng noo dahil hindi ko siya kilala at bakit siya nandoon ng ganoong oras. Nakasuot siya ng puting damit, mahaba ang buhok at nakatungo lang. Sa una, inisip ko na baka naliligaw lang siya o naghahanap ng tulong, kaya naman pinagmasdan ko pa siya ng mas mabuti. Maya-maya pa, napansin kong hindi siya gumagalaw. Parang estatwa lang ito. Naging mas kakaiba nang makita kong baliktad ang kanyang muka. Ang baba niya ay nasa taas at ang noo niya ay nasa ibaba. Sa sobrang kaba ko po, napatigil ako sa ginagawa ko. Hindi ko rin alam kung ano ang gagawin ko. Sinubukan kong kunin ang cellphone ko para tawagan si Papa. Pero nang bumalik ang tingin ko sa monitor, bigla na lang siyang nawala sa screen. Tumayo po ang balahibo ko sa buong katawan. Binuksan ko ang ilaw sa buong bahay at sinigurado kong nakalak lahat ang pinto at bintana. Hindi ko kinaya kaya naman ginising ko na si Mama. Sinabi ko ang nakita ko sa kanya pero hindi niya ako pinaniwalaan. Sabi niya baka napagod lang ako at nai-imagine ko lang iyon, pero alam ko kung ano ang nakita ko. Kaya naman kinabukasan, sinabi ko po ito kay Papa. Sinabi niya na baka prank lang iyon o baka may sira na ang CCTV namin. Pero nang tignan niya ang footage, wala po siyang nakita. Tanging ako lang ang nakakita sa babaeng iyon. Simula po noon, hindi ko na kayang tumingin ulit sa CCTV monitor namin tuwing gabi. Laging bumabalik sa isip ko ang mukha niyang baliktad at ang paraan ng pagtayo niya na parang naghihintay po sa labas. Hanggang ngayon ay hindi ko alam kung sino siya o bakit siya nandoon, pero hindi ko na gustong malaman pa. Sa isang bayan ng Santo Tomas, may isang dalagitang nag-iisang namumuhay. Si Anita, 25 anyos at nagtatrabaho bilang clerk sa isang bangko sa kanilang bayan. Ulila na sa magulang si Anita at mag-isang binubuhay ang kanyang sarili. Nakasanayan na niyang maglakad-takbo ng mga 30 minuto bilang ehersisyo sa plaza ng kanilang lugar. Nakadamit pang ehersisyo siya ng umagang iyon habang dinadama ang ganda ng umaga.
Habang siya ay naglalakad, napansin niya na para bang may taong sa kanya ay kanina pa nagmamasid sa bawat galaw niya. Ngunit marami-rami naman ang tao sa plaza nang kasabay niyang nag-eehersisyo. Agad niyang binaliwala ang pakiramdam na iyon at kinagabihan ng pauwi na mula sa kanyang trabaho si Anita ay nakasanayan niyang lakarin ng eskinitang papunta sa kanyang tinutuluyan. Malimit namang may nagiinuman doon kaya't nakampante na siyang doon dumaan. Sa unahan niya ay may isang lalaki na nakasuot ng jacket na itim at nakasombrero. Sa aninag niya, hindi niya kilala ang nasabing lalaki at para bang ngayon pa lang niya ito nakita. "Magandang gabi po." Pagbibigay galang niya habang papalampas na siya sa lalaki. Hindi naman sumagot ang lalaki bagkus sinundan lamang siya nito ng paglakad. Kinabahan bigla si Anita dahil masama ang kutob niya sa postura ng lalaki na halos kita na niya ang harapan ng kanyang tinutuluyan ay pabilis ng pabilis ang kanyang lakad, gayon din sa lalaki sa kanyang likudan hanggang sa habulin siya nito mula sa likuran at tinakpan ng kanyang bibig. Habang hinihila siya nito sa gilid ng punong kahoy at halamanan. "Sino ka? Anong kailangan mo?" Wika ni Anita. Subalit sa gabing iyon ay para bang sila lamang dalawa sa paligid. Sinabi ng lalaki sa kanya na tumahimik ka at matagal mo na akong kilala. Sumagot naman si Anita at sinabi niyang hindi kita kilala at ngayon lamang kita nakita. Mangyak-ngyak na sabi ni Anita. Sinabi ulit ng lalaki sa kanya na hindi. Matagal na kitang araw-araw na nakakasama sa may plaza. Umiyak na lamang si Anita na napagtanto niyang nahuhumaling pala sa kanya ang lalaking kanyang kasama. Dahan-dahan inakyat ng lalaki ang kanyang kamay sa braso hanggang sa leeg ni Anita. Nagmamakaawa at mangyak-ngyak na si Anita habang ang isang kamay ng lalaki ay may hawak ng patalim na nakatutok sa kanyang leeg. Sinabi ng lalaki na matagal ko nang hinihintay ang araw na ito. Ito ang salita ng lalaki na may halong pananabik habang nakatitig sa malaking dibdib ni Anita. Akmang hahalikan siya ng lalaki nang sinampal siya ni Anita sabay takbo papalayo. Hinabol siya ng lalaki at galit na ito dahil sa pagpalag ng babae sa kanyang binabalak. Nang abutan ng lalaki si Anita ay hinila niya ang buhok nito at sinuntok sa may tagiliran. Natumba si Anita at namilipit sa sakit. Dadaganan na sana siya ng lalaki nang sinipa niya ito. Agad namang tumayo ang lalaki ng galit na galit at walang pagdadalawang isip na sinaksak ng patalim si Anita sa may dibdib. Sa galit ng lalaki ay sinundan pa niya ito ng pagsaksak. 2 beses hanggang sa nakita niyang wala ng malay ang babae at naliligo na sa sarili niyang dugo. Hindi makapaniwala ang lalaki na napatay niya si Anita dahil nanlaban ito upang hindi niya makuha ang pagkabirhen nito. Kinabukasan ay natagpuan na ang bangkay ni Anita at dinala sa morgue. Nakalagay ang malamig na bangkay ni Anita sa may morgue nang dumating si Dindo. Siya ang bagong embalsamador ng puneraryang iyon. Bago niya embalsamahin ang katawan ni Anita, hinubaran niya muna ito ng buong damit. Habang nakatitig sa namumutlang katawan ng babae, ay bigla na lamang nakaramdam ng init sa kanyang katawan si Dindo. Na para bang may naguutos sa kanyang hawakan ng katawan ng babaeng nasa harapan niya. Unti-unti niyang hinalikan at hinawakan ni Dindo ang mga maseselang parte ng katawan ng babae sa kabila ng mga saksak nito. Habang hinihimas ni Dindo ang mga dibdib ng bangkay ay para bang gustong-gusto niya ang kanyang ginagawa at nais pang higit pa doon ang kanyang gagawin upang masiyahan ang kanyang sarili. At gayon nga ay pumatong siya sa kinalalagyan ng bangkay at ipinasok ang kanyang pagkalalaki sa babaeng namatay
upang ipagtanggol ang kanyang sarili sa nagnanais na magsamantala dito. Simula ng araw na namatay si Anita ay nabalot ng krimen ang bayan ng Santo Tomas. Halos araw-araw ay may namamatay na mga kalalakihan sa hindi maipaliwanag na mga paraan. May nalulunod sa ilog na mababaw lamang ang tubig. May tumatalon sa gusali at may natatagpuan lamang na patay kahit walang saksak o anumang bakas ng kamatayan. At natagpuan din si Dindo na wala ng buhay sa loob ng purinaryang kanyang pinagtatrabahuhan. Hanggang ngayon po ay nananatiling misteryo ang aming bayan dahil sa pagkamatay ni Anita. Ito po ay naging usap-usapan at naging salindila na ng mga kwentuhan dito sa lugar namin, lalo na po ng mga katandaan. At magpasa hanggang ngayon ay nananatili pa ding misteryo ang mga pagkamatay ng mga kalalakihan dito sa Santo Tomas. Isa pong paalala sa aking taga-subaybay, ang mga kwentong nadinig nyo sa aking channel ay pinagsama-samang kwento na may halong totoo at hindi totoo. Ang mga kwentong ito ay ginawa upang magbigay ng karanasan sa paghahatid ng mga kwentong nakakatakot at hindi dapat gamitin bilang batayan ng mga pangyayari sa tunay na buhay. Huwag sanang gamitin ang mga kwentong ito upang magbigay ng takot o pangamba sa ibang tao. Ang layunin ng aking channel ay magbigay ng libangan at karanasan sa paghahatid ng mga kwentong nakakatakot, hindi upang magbigay ng takot o pangamba. Salamat po sa inyong pag-unawa at pagtangkilik sa istorya ni Jay. Istorya Tagalog Horror Stories.